Paano kung ang tanging paraan upang mailigtas mo ang mahal mo ay ang tuluyang burahin ang lahat ng alaala niya tungkol sa'yo? Kakayanin mo bang gawin ito kahit masira ang sarili mong puso? Ito ang kwento ni Heaven, isang diwata mula sa perpektong paraiso. Tahimik ang umaga sa paraiso. Ang simoy ng hangin ay malamig at mabango. Puno ng mga bulaklak na tila naglalabanan sa kulay at bango. Ang mga puno ng kahoy ay matatayog at ang kanilang mga dahon ay kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw na dumadampi sa malinaw na tubig ng lawa. Ang mga ibon ay masayang umaawit sa himpapawid, samantalang ang mga kuneho at usa ay malayang naglalakad sa damuhan. Ito ang mundong kinalakihan ko. Isang halos perpektong lugar kung saan walang kaguluhan, walang lungkot, walang sakit. Ang aming bahay, gawa sa pinong kahoy na tila hindi tinatablan ng panahon. Nakatayo sa gitna ng lahat ng kagandahan. Ang mga bintana nito ay laging bukas. Pinapayagan ang sikat ng araw at simoy ng hangin na malayang pumasok. Sa tabi ng aming bahay, ang aking lola ay nakaupo sa isang antigong upuan. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagtatahi ng isang tela na parang gawa sa ulap. Ang kanyang mga mata, bagamat may bahid ng karanasan, ay laging puno ng kabaitan. Heaven, tawag niya, hindi iniaangat ang kanyang tingin mula sa ginagawa. Alalahanin mo ang palagi kong sinasabi. Huwag kang masyadong magtitiwala sa mga dayo. Hindi lahat ng pumapasok sa paraiso ay may dalang kabutihan. Tumango ako bilang tugon. Bagamat alam kong walang sino man ang makakapasok sa paraiso, ang mahiwagang harang na nakapaligid dito ay matagal nang nagpoprotekta sa amin mula sa labas. Wala akong dahilan para mag-alala. Ngunit hindi ko rin maiwasang magtanong kung ano ang nasa labas ng harang. Ang mundo ng mga mortal na palaging binabanggit ng lola ko sa kanyang mga kwento. Habang nililinis ko ang gilid ng lawa, napansin kong may kakaibang pagbabago sa hangin. Ang simoy nito ay tila nagdala ng kakaibang presensya. Isang bagay na hindi bahagi ng aming mundo. Tumigil ako sa ginagawa at iniangat ang aking tingin. Sa di kalayuan, may narinig akong mahinang yabag. Mga hakbang na hindi akin. Hindi rin sa lola ko. Binalot ako ng kaba. Hawak ang isang makinis na patpat na gamit ko sa paglilinis. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa direksyon ng tunog. At doon ko siya nakita. Isang lalaki. Nakatayo sa gitna ng damuhan at nakatingin sa paligid na parang naguguluhan pero humahanga. Ang kanyang itsura ay malayo sa anuman na nakita ko noon. Ang kanyang balat ay bahagyang kulay ginto at ang kanyang buhok ay magulo ngunit bagay sa kanya. Ang kanyang mga mata ay maliwanag, puno ng buhay at kuryosidad. Nakasuot siya ng simpleng puting kamisita at maong, mga damit na hindi ko pa nakita sa aming mundo. Nang magtagpo ang aming mga mata, ngumiti siya. Isang uri ng ngiting, tila alam niya na ikagagalit ko. Hi! Bati niya, parang matagal na kaming magkaibigan. Ang ganda dito, no? Parang nasa panaginip. Anong ginagawa mo rito? Naligaw yata ako. Pero makamaserte naman ako, di ba? Saan pa ba makakakita ng ganitong kagandang lugar? Bawal ang mga dayo rito. Lumabas ka na bago ko patawagin ang mga bantay ng paraiso. Haha, kung may mga bantay, nasaan sila? Mukhang ikaw lang ang nandito eh. Teka. Hindi mo ba ako papakainin muna? Ang layo ng nilakad ko para lang makarating dito oh. Ang kapal ng mukha niya. Umirap ako at tinalikuran siya. Hindi ko kailangan makipagtalo sa isang dayo. Ngunit sa bawat hakbang palayo ko, naririnig ko ang tunog ng kanyang sapatos. Sinusundan niya ako. Huminto ako
at humarap sa kanya. Ano bang gusto mo? Makilala ka at malaman kung paano mo nakakayanang manatili sa isang lugar na parang, ano man tawag dito? Ewan, masyadong perpekto. Hindi ko alam kung anong klaseng tanong yun. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko natagpuan ang tamang sagot. Sa halip, tinignan ko siya ng matalim. Binagsak ang patpat sa lupa at naglakad pabalik sa bahay. Ngunit kahit ganoon, dama ko ang tingin niya sa akin. Parang isang sikreto na hindi niya kayang bitiwan. Sa likod ng malamig kong panlabas, may kakaibang init na nagsimulang sumiklab sa aking dibdib. Ngunit pinilit kong baliwalain ito. Ang lalaking ito ay hindi dapat narito. At ako, hindi dapat naapektuhan ng presensya niya. Kinabukasan, inaasahan kong bumalik ang tahimik na ritmo ng buhay sa paraiso. Gaya ng dati, gumising ako ng maaga at naglakad-lakad sa damuhan upang magtanim ng mga bagong punla ng bulaklak sa tabi ng lawa. Ngunit bago pa man ako makalayo sa bahay, may narinig na naman akong yabag mula sa likuran. Anong ginagawa mo? Isang pamilyar na boses ang biglang nagsalita. Huminto ako. Pilit na nilalabanan ang bugso ng inis na unti-unting sumiklab. Nang lingunin ko siya, naroon muli ang lalaki. Si Loki. Ayon sa kanya, nakatayo sa tabi ng isang puno at may hawak na basket na puno ng prutas. Ano na namang ginagawa mo rito? Dinalan kita ng prutas. Sagot niya na may ngiti. Itinaas ang basket na tila ipinagmamalaki. Alam kong malapit na ang tanghalian. Baka gusto mong tikman. Hindi ko napigilan ng pag-irap. Wala akong maalala na pinapasok kita dito. At lalong hindi kita iniimbitahan na magdala ng kahit ano. Alam mo, baka lang baka gusto mo lang subukan ang pagiging mabait paminsan-minsan. Sabay kindat, tila iniinis ako ng sinasadya. Bumuntong hininga ako at tinalikuran siya. Inisip ko, baka kung hindi ko siya papansinin, kusa siyang mawawala. Ngunit nagkamali ako. Sinundan niya ako. Parang isang makulit na aso. Alam mo, sabi niya habang naglalakad ako patungo sa lawa. Ang paraisong ito ay ang pinakakakaibang lugar na nakita ko. Paano mo nagagawang manirahan dito nang walang kahit sinong kausap? Wala ka bang ibang mapuntahan? Wala ka bang trabaho o pamilya na naghihintay sa'yo? Napansin ko ang bahagyang pagliwanag ng kanyang mukha sa tanong kong iyon. Meron, pero wala sa kanila ang kasing interesante mo. Hindi ko alam kung insulto iyon o papuri, pero hindi ko ininda. Sa halip, tumigil ako sa tapat ng lawa at humarap sa kanya. Makinig ka, Loki. Ang paraisong ito ay hindi para sa mga katulad mo. Walang puwang ang mga dayo rito. Lalo na ang mga mortal na makulit. Ngunit sa halip na magalit o mahiya, ngumiti lamang siya. Bakit kasi hindi mo subukang kilalanin muna ako bago mo ako husgahan? Natahimik ako. May kung anong kakaiba sa kanyang boses. Isang timpla ng katigasan at kabutihan na tila hindi ko pa naririnig mula sa kahit sino. Pero bago pa ako makapagsalita, bumalik na muli ang aking malamig na disposisyon. Umalis ka na. Madiin kong sabi bago ako naglakad pabalik sa bahay. Iniwan siya sa gilid ng lawa at sa isip ko, tapos na ang usapan namin. Ngunit hindi pala. Sa mga sumunod na araw, tila naging bahagi na ng araw ko si Loki. Tuwing umaga, naroon siya sa ilalim ng puno malapit sa bahay namin. Dala ang kung ano-anong bagay mula sa mundo ng mga mortal. Minsan ay may dala siyang makulay na bulaklak, minsan naman ay tinapay na hindi ko pa natitikman. At minsan, simpleng mga kwento lamang mula sa labas ng paraiso. Noong isang linggo, may nakita akong kakaibang tanawin.
Isang bundok na tila nababalot ng ulap sa itaas. Kwento niya habang nakaupo kami sa gilid ng lawa isang araw. Ang saya siguro kung makikita mo rin yun. Hindi ko na siya pinansin. Sa kabila ng kanyang kakulitan, may mga araw na nahuhuli ko ang sarili kong hinihintay ang pagdating niya. Ngunit hindi ko yun pinapakita. Nais kong panatilihing malamig ang aking pakikitungo sa kanya. Dahil alam kong balang araw, mawawala rin siya. Ang tahimik mo na naman. Hindi ba nakakapagod ang pagiging masungit? Hindi. Ikaw ang nakakapagod. Mabilis kong sagot. Ngunit ang mga sagot ko ay tila laro lamang sa kanya. Sa halip na magtampo, lalo pa siyang nagiging masigasig na kausapin ako. Sa bawat araw na dumadaan, unti-unti kong napagtanto na hindi madaling paalisin ang isang tulad ni Loki. Isang araw, habang pinapanood ko siyang nagtutulak ng malaking bato mula sa gilid ng lawa, isang bagay na hindi ko alam kung bakit niya ginagawa, napagtanto ko na naging bahagi na siya ng tahimik kong mundo. Bagamat hindi ko sinasabi, unti-unti ko nang naa-appreciate ang kanyang presensya. Ngunit pinipilit kong kontrolin ang damdaming iyon. Hindi dapat. Loki, tawag ko. Tumigil siya sa ginagawa niya at lumingon. Pawisan, ngunit nakangiti pa rin. Alam mo namang hindi ka pwedeng manatili dito magpakailanman, hindi ba? Humakbang siya papalapit. Seryoso ang mukha. Bakit ba? Dahil mortal ako? Tumango ako, pilit na hindi nagpapakita ng emosyon. Oo, ang paraiso ay hindi para sa mga tulad mo. Ngumiti siya, ngunit sa pagkakataong ito, may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Kung hindi para sa akin to, bakit parang tinatanggap ako nito? Napatingin ako sa paligid. Ang mahiwagang harang na dapat ay tinataboy ang mga dayo ay tila hindi umaandar para sa kanya. Napaisip ako, ngunit hindi ko pinahalata. Sa halip, umiwas ako ng tingin, hindi ko kailangang sagutin ang tanong niya. Sa likod ng lahat, may naramdaman akong takot. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang takot na baka nagkamali ako sa pag-intindi sa aking sariling mundo. At baka may bahagi ng puso ko ang unti-unting nahuhulog sa kanya. Isang malamig na umaga, nagising ako sa tunog ng mga ibong nagsisipag-awitan sa malapit. Ang sikat ng araw ay banayad na bumalot sa aming bahay. At tulad ng nakagawian, agad kong hinanap ang presensya ng makulit na si Loki. Sa nakalipas na mga araw, tila naging parte na ng umaga ko ang makita siyang nakangiti. May daladalang kung ano-anong kwento o tanong na lagi kong sinusungitan. Ngunit ngayong araw na ito, tahimik ang paligid. Ang puno kung saan siya madalas umupo ay walang tao. Wala ang pamilyar na tunog ng kanyang yabag o ang nakakaasar niyang boses na magtatanong kung, "Kamusta ang tulog mo?" Para sa iba, marahil normal lang ang katahimikang ito. Ngunit sa akin, kakaiba. Para bang may nawawala. Naglakad ako sa paligid ng paraiso. Inisip na baka nagtatago lang siya sa isang sulok o nagpapahinga sa tabi ng lawa. Ngunit kahit saan ako tumingin, wala siya. Sinubukan kong wag mag-alala. Siguro naisipan lang niyang magpahinga. Babalik din yon. Pinapalakas ko ang sarili ko. Ngunit habang dumaraan ang mga oras, hindi ko maiwasang maapektuhan. Kinagabihan, habang nagluluto ang lola ko sa loob ng bahay, napansin niya ang hindi ko mapakaling kilos. "May iniisip ka ba, apo?" Tanong niya, habang inaayos ang takip ng palayok. "Wala po, lola." "Hindi na dumadalaw ang dayo. Bakit ka apektado?" Hindi po ako apektado." Mariin kong sagot, ngunit ramdam kong kahit ako ay hindi kumbinsido sa sarili kong sinasabi. Bumuntong hininga siya at nagpatuloy sa pagluluto. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog.
Tila boses niya ang naririnig ko sa hangin. Ang paraan ng pagtawag niya sa akin, ang makulit niyang tawa na nagiiwan ng inis, at kung tutuusin, ngiti rin sa aking mukha. Nakapagtataka kung paano niya nagawang maging bahagi ng aking tahimik na mundo sa loob lamang ng ilang linggo. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi siya bumalik. Ang bawat umaga ay tila mas mahaba, mas tahimik, at mas walang saysay. Pilit kong iniiwasan ang pakiramdam ng pagkabalisa. Ngunit sa bawat araw na hindi ko siya nakikita, unti-unti kong nararamdaman ang pag-aalala. Hindi ko akalaing may ganito pala akong nararamdaman para sa kanya. Isang damdaming pilit kong tinatanggihan, ngunit hindi ko kayang itanggi ng lubusan. Nang minsang mapadaan ako sa lawa, biglang tumigil ang aking hakbang. Sa tubig, nakita ko ang sariling refleksyon. Isang diwata na tila nawalan ng kinang. Heaven, bulong ko sa sarili. Ano bang nangyayari sa'yo? Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nagsimula ako mag-alala ng sobra. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Baka may masamang nangyari sa labas. O baka hindi na siya babalik. Isang hapon, lumapit sa akin ang lola ko habang nagwawalis ako sa harap ng bahay. Kung nag-aalala ka, bakit hindi mo siya hanapin? Hanapin? Lola, hindi ko po siya hinahanap. Hindi ko nga po siya iniisip eh. Tanggi ko, ngunit alam kong halata sa kanya ang kabaliktaran. Ngumiti siya at hinawakan ng aking balikat. Evan, hindi masama ang mag-alala at hindi rin masama ang makaramdam ng pagmamalasakit. Kung hindi mo alam kung bakit ka apektado, marahil ay panahon ng alamin mo. Napapaisip ako sa sinabi ng lola ko. Sa loob ng maraming taon, iniwasan kong magkaroon ng koneksyon sa mga mortal o kahit sa sino man. Sanay akong mag-isa, kasama ang lola ko at ang perpektong mundong ito. Pero ngayon, tila nag-iba ang lahat. Nag-iwan ng puwang si Loki sa paraisong ito, maging sa puso ko. Pagkalipas ng ilang araw ng pag-iisip, nagdesisyon ako. Sa unang pagkakataon, babasagin ko ang panununtunan ng paraiso. Lalabas ako sa mahiwagang harang na matagal nang nagprotekta sa akin. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin kung saan ka pupunta, sabi ng lola ko nang makita niyang nagbibihis ako ng damit na pangmortal. Pero apo, mag-iingat ka. Ang mundo sa labas ay hindi tulad ng paraiso. Tumango ako at niyakap siya. Babalik din po ako, lola. Sa simpleng kasuotang mortal, iniwan ko ang paraiso. Ang hangin sa labas ay ibang-iba. Hindi kasing bango, hindi kasing linis. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay mahanap ko si Loki. At sa bawat hakbang na lumalayo ako sa paraiso, mas lalong tumitibok ang puso ko sa hindi ko maipaliwanag na kaba. Hindi naging madali ang paglabas ko sa paraiso. Ang unang hakbang pa lamang sa mundo ng mga mortal ay parang isang hampas ng realidad na hindi ko inasahan. Puno ng alikabok ang simoy ng hangin. At ang mga tanawin ay napakagulo. Ang mga bahay ay simple ngunit mukhang luma. At ang mga tao ay tila laging nagmamadali. Wala na ang tahimik na kagandahan na nakasanayan ko. Ngunit kahit ganito, hindi ko na iniinda ang pagod o ang takot. Habang naglalakad ako sa gilid ng isang masikip na kalsada, naririnig ko ang ingay ng mga sasakyan at ng mga tao. Maraming beses na rin akong napatigil para tanungin ang mga dumadaan. May kilala po ba kayong Loki? Dito po siya nakatira malapit. Karamihan ay iniiling lamang ang ulo o simpleng umiiwas. Nakakabahala, ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa. Sa isa sa mga tindahan sa baryo, napatigil ako. Sa loob, narinig kong may dalawang babae na nag-uusap. Kawawa naman yung batang yung si Loki.
Sabi nila wala na raw na pag-asa ang kalagayan niya. Napatigil ang puso ko sa narinig. Lumapit ako sa kanila. Pasensya na po, pero narinig kong binanggit niyo ang pangalang Loki. Alam niyo po ba kung nasaan siya? Parehong napatingin sa akin ng dalawang babae. Kaibigan mo siya? Tanong ng isa, halatang nagtataka sa aking tanong. Opo. Gusto ko lang pong makita siya. Saan ko po kaya siya mahahanap? Doon sa dulo ng baryo. Nasa bahay lang siya pero mahina na raw siya ngayon eh. Hindi ko na nagawang magpasalamat ng maayos dahil mabilis akong umalis. Habang naglalakad ako, dama ko ang bigat sa aking dibdib. Mahina? Ano ang nangyari sa kanya? Bakit hindi niya sinabi? Nang makarating ako sa bahay na itinuro nila, napansin ko agad ang kalumaan nito. Ang bubong ay may mga butas at ang mga pader ay yari sa kahoy na mukhang pinagsama-sama mula sa kung saan-saan. Tumigil ako sa harap ng pintuan. Hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit bago pa ako makapagdesisyon, bumukas ang pintuan. Lumabas ang isang babae. Mukha siyang nasa edad 45. May mga linya ng pagod sa kanyang mukha, ngunit halata ang kabaitan sa kanyang mga mata. Sino ka, iha? Tanong niya, halatang nagtataka sa presensya ko. Magandang araw po. Kaibigan po ako ni Loki. Narinig ko pong mahina ang kanyang kalagayan. Gusto ko lang po sana siyang makita. Nanatiling tahimik ang babae saglit. Parang sinusuri kung totoo ang sinasabi ko. Maya-maya, ngumiti siya ng mahina at tumango. Sige, pasok ka. Pero huwag kang maingay. Natutulog siya. Pumasok ako sa loob ng bahay. Ang mga pader ay hubad at simple. At ang iilang kasangkapan ay lumang-luma. Sa isang sulok ng maliit na kwarto, naroon siya. Nakahiga sa isang banig na may manipis na kumot. Maputlang maputla. At tila nawalan ng sigla ang buong katawan. Hindi ko napigilan ang paghapit ng kaba sa aking dibdib. Ito ba ang parehong Loki na laging makulit at puno ng ngiti? Lumapit ako sa kanya at tahimik na umupo sa gilid ng kanyang banig. Halos hindi ko siya makilala. Ang dati niyang masiglang mukha ay ngayon ay puno ng kahinaan. Ang kanyang mga labi ay tuyong-tuyo at ang kanyang mga mata, bagamat nakapikit, ay parang puno ng bigat. Ano pong nangyari sa kanya? Matagal na niyang iniinda ang sakit na to. Pero hindi niya sinasabi sa amin. Akala niya kaya niyang labanan. Pero nitong mga huling buwan, lumala ang kalagayan niya. Hindi ko napigilan ng paghaplos sa kamay niya. Napakalamig nito. Sa bawat sandaling tinitignan ko siya, ramdam ko ang pagkadurog ng puso ko. Naaalala ko ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga biro, ang kanyang mga kwento. Hindi ko akalain na ang parehong taong iyon ay ngayon ay nakaratay sa ganitong kalagayan. Ilang araw akong nanatili sa bahay nila Loki. Wala pa rin siyang malay. Nagkukunwari akong isang simpleng mortal. Tumutulong ako sa pagluluto, paglilinis, at pag-aalaga sa kanya. Sa kabila ng lahat, pilit kong itinatago ang tunay kong pagkatao. Ayokong malaman ng pamilya niya na ako ay isang diwata mula sa paraiso. Tahimik ang gabi habang nakaupo ako sa tabi ni Loki. Ang liwanag ng buwan ay sumisilip mula sa mga butas ng bubong na kanilang bahay. Binabalot ang kanyang maputlang mukha ng malamlam na liwanag. Hawak ko ang kanyang kamay. Malamig pa rin at walang buhay. Habang pinagmamasdan ko ang bawat paghinga niyang hirap at mahina, sa mga araw na nagdaan, napansin kong pabigat ng pabigat ang kanyang kalagayan. Alam kong hindi sapat ang simpleng pag-aalaga. Isa akong diwata. May kakayahan akong gumawa ng imposible. Ngunit ang anumang bagay na lampas sa natural ay may kapalit. Alam kong kung ililigtas ko siya, gamit ang aking kapangyarihan, may kailangang mawala. At kung ano man yon, kailangang paghandaan ko.
Habang natutulog ang pamilya ni Loki, tahimik akong lumabas ng bahay at nagpunta sa pinakamalapit na kakahuyan. Tumayo ako sa gitna ng mga puno at sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang iwan ko ang paraiso, tinawag ko ang mahiwagang puwersa ng aming mundo. Mga ninuno ng paraiso, ako si Heaven, isang tagapag-ingat ng inyong kapayapaan. Hinihiling ko ang inyong tulong, bulong ko habang tumitingala sa langit. Kung may paraan upang iligtas ang isang mortal, ipakita niyo sa akin. Kahit na ano ang kailangan kong gawin, handa akong isakripisyo. Biglang lumakas ang hangin at ang mga dahon ng puno ay nagsimulang sumayaw. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang malamig na tinig ang sumagot, parang mula sa mismong kalikasan. Ang kanyang buhay ay maaaring iligtas. Ngunit ang kapalit ay ang kanyang alaala tungkol sa iyo. Kailangan mawala ka sa kanyang isipan upang ang balanse ay manatili. Nanatili akong nakatayo, hindi makapagsalita. Ang ideya na burahin ang aking presensya mula sa kanyang buhay ay masakit. Ngunit sa parehong pagkakataon, hindi ko kayang hayaan siyang mawala. Ano ang mas mahalaga? Ang manatili sa kanyang alaala o ang patuloy siyang mabuhay? Kinabukasan, habang tahimik na nagbabantay sa tabi ni Loki, alam kong kailangan ko nang magdesisyon. Tumingin ako sa kanyang mahinang anyo at doon ko napagtanto ang sagot. Mahal ko siya. Sapat para isakripisyo ang sarili kong kaligayahan para sa kanya. Lumuhod ako sa tabi niya. Inilapat ang aking palad sa kanyang noo at binulong ang mahiwagang salita ng paraiso. Ang hangin sa paligid ay biglang tumigil at ang aking mga mata ay nagsimulang magningning sa mahiwagang liwanag. Ang aking lakas ay dahan-dahang pumuno sa kanyang katawan na parang binibigyan siya ng bagong buhay. Habang ginagawa ko ito, ramdam ko ang unti-unting pagkawala ng aming koneksyon. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang malalim niyang buntong hininga. Bumalik ang kulay sa kanyang mukha at ang mahina niyang paghinga ay naging mas malakas at pantay. Unti-unting gumising si Loki. Ang kanyang mga mata ay nagbukas, ngunit wala siyang anumang pag-alala kung sino ako. Tumingin siya sa paligid, bahagyang naguguluhan. Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Hindi ako sumagot. Tumayo ako mula sa kanyang tabi at tumatras ng dahan-dahan. Masakit na makita ang mga mata niyang hindi na ako kilala. Ngunit pinilit kong magpakatatag. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa kanya. Sa kanyang kaligtasan. Sa huling pagkakataon, tinitigan ko siya. Paalam, Loki. Bulong ko sa sarili bago ako tuluyang lumabas ng kanilang bahay. Mula sa malayo, pinanood ko ang unti-unting paggaling ni Loki. Sa mga sumunod na araw, nakita ko siyang bumalik sa dati niyang sigla. Nagtaka ang kanyang pamilya kung paano nangyari ang biglang himala. Ngunit hindi ko kailanman hinayaan na makita nila ako. Masakit makita siyang masaya nang hindi ako bahagi ng kanyang buhay. Ngunit alam kong ito ang tamang desisyon. Nang makita ko siyang tumayo muli, ngumiti, at bumalik sa normal na pamumuhay, isang parte ng puso ko ang tila nabunutan ng tinik. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang lalim ng sakit na iniwan sa akin ng sakripisyong ginawa ko. Bumalik ako sa paraiso. Tahimik ang lahat. Walang mga tanong mula sa lola ko. Ngunit ramdam ko ang kanyang pag-aalala habang minamasdan niya ako. Bumalik ako sa aming bahay. Ngunit ang dating perpektong mundong ito ay tila nagbago. Ang mga ibon ay patuloy sa kanilang awit. Ang mga halaman ay kasing ganda pa rin ng dati. Ngunit sa kaloob-looban ko, parang may nawawala. Sa gabi, habang nakahiga ako sa kama, naramdaman ko ang bigat sa aking puso. Ang sakit ay hindi pisikal, ngunit hindi ko ito maipaliwanag.
Ramdam ko ang puwang na iniwan ni Loki. Isang puwang na kahit ang paraiso ay hindi kayang punan. Tahimik ang hapon sa paraiso. Sa gitna ng hardin, nakaupo si Heaven sa isang bangko na gawa sa kahoy. Minamasdan ng mga paru-parong paikot-ikot na tila naglalabanan sa ganda ng kanilang mga pakpak. Ang mga bulaklak ay buong pagmamalaking nagliliwanag sa ilalim ng paglubog ng araw. Nagpapakulay sa bawat sulok ng hardin. Napakaganda ni Heaven sa kanyang kasuotan. Isang damit na tila gawa mula sa mga ulap. Umaago sa bawat galaw niya tulad ng tubig sa ilog. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng kulay sa paligid, pakiramdam niya ay nananatili siyang nakalubog sa anino ng kanyang mga alaala. Ang bawat kulisap na dumadapo sa mga bulaklak, ang bawat tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno, lahat ay nagbabalik sa kanya sa mga sandali kung saan naroon si Loki. Naririnig pa rin niya sa kanyang isipan ang makulit niyang tawa, ang mga kwento niya tungkol sa mga mundo ng mga mortal, at ang mga tanong na laging puno ng kuryosidad. Napapikit siya, pilit pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Loki, bulong niya, isang pangalan na hindi niya akalaing magdadala ng ganoong sakit, at kasabay nito, isang kakaibang init. Isang ngiti ang pilit gumuhit sa kanyang mga labi. Bagamat may halong pait, naalala niya ang paraan ng pagkulit nito. Ang walang sawang paglapit kahit ilang beses niya itong paalisin. Bakit ka pa kasi dumating? Tanong ni Heaven sa sarili habang minamasdan ang papalubog na araw. At bakit hindi ko na kayang alisin ka sa isipan ko? Tumayo siya mula sa bangko. Ang kanyang damit ay sumayaw kasabay ng mahinang ihip ng hangin. Inisip niyang oras na upang bumalik sa bahay at iwanan ang hardin. Ngunit habang tumatalikod siya, isang tinig ang biglang tumawag sa kanyang pangalan. Heaven. Napahinto siya. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Napalingon siya at doon, sa gitna ng landas na napapalibutan ng mga bulaklak, nakatayo ang isang pamilyar na anyo. Ang mga mata niya ay agad na napuno ng luha nang makilala niya ito. Loki? Bulalas niya, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Ang lalaki na nasa harap niya ay hindi maaaring narito. Alam niyang imposible ito. Binura niya ang lahat ng alaala nito tungkol sa kanya. Ngunit naroon siya, nakatingin sa kanya, at ang mga mata nito ay puno ng damdamin na tila alam ang lahat ng nangyari. Lumapit si Loki, dahan-dahan, ngunit sigurado ang bawat hakbang. Nang huminto siya sa harap ni Heaven, ngumiti siya. Ang ngiting iyon na hindi kailanman nabura sa kanyang alaala. Tama ang sinabi ko noon. Masyadong perpekto ang lugar na ito para sa akin. Pero hindi ko kayang hindi balikan ang isang bagay na higit pa sa perpekto. At ikaw yun, Heaven. Nagpigil si Heaven ng luha, ngunit hindi niya magawang magsalita. Ang sakit at ligayang magkasabay na pumuno sa kanyang puso ay parang alon na hindi niya kayang pigilan. Paano mo ako naalala? Ngumiti si Loki at bahagyang tumango. Sa totoo lang, hindi ko din alam kung paano. Sa bawat araw na lumipas matapos akong gumaling, pakiramdam ko ay may nawawala. Parang may puwang sa puso ko na hindi ko maintindihan. Hanggang sa isang gabi, sa panaginip, nakita kita. Naramdaman kita. At alam kong kailangan kitang hanapin. Hindi na napigilan ni Heaven ang luha. Tumulo ang mga ito sa kanyang mga pisngi habang nakatingin siya kay Loki. Ang taong iniwan niya para iligtas, ngunit heto at nakatayo muli sa kanyang harapan. Akala ko wala na akong halaga sa'yo. Mahina niyang sabi. Hinawakan ni Loki ang kanyang kamay, banayad ngunit puno ng pag-alaga.
Heaven, kahit paanong burahin, kahit paanong itago, hindi mo maaalis ang isang bagay na nakatatak na sa puso. Ikaw ang paraiso ko. Hindi ang lugar na to, kundi ikaw. Hindi na nakapagsalita si Heaven. Salip, yumakap siya kay Loki. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming araw, naramdaman niyang muli siyang nabuo. Ang mundo, bagaman puno ng sakit at sakripisyo, ay biglang naging maliwanag muli. Ang dating malamig niyang puso ay napuno ng init. Habang lumulubog ang araw, nanatiling magkasama si Heaven at Loki sa gitna ng hardin. Ang mga paru-paro ay nagliparan sa kanilang paligid at ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak. Walang salitang kailangang sabihin. Ang kanilang presensya ay sapat upang iparating ang lahat ng hindi nila masabi noon. Ang paraiso ay muling naging tahanan para kay Heaven. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito puno ng katahimikan. Sa piling ni Loki, natagpuan niya ang bahagi ng kanyang sarili na matagal niyang itinanggi. Ang bahagi ng kanyang puso na handang magmahal. Sa wakas, nahanap nila ang paraiso. Hindi sa lugar, kundi sa isa't isa. Kamusta po kayo? Muli po, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Welcome po pala sa mga bago kong subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Happy holidays po!